Ang kwento na ito ay pinamagatang Ang Katotohanan sa Likod ng Salamin. Kabanata 2. Hypnotism, sagot ni Mycom at nilalabas niya na yung parang kwintas sa kanyang bulsa. Ihi-hypnotize mo ako. Ayoko. Biglang tayo ni President sa kanyang upuan. Sige na try ko lang kung effective sa'yo. Mukhang delikado Mycom, ayoko. Pagtanggi talaga ni Pres. Hindi naman delikado. Try ko ba sa'yo kung delikado? Sige na JC. Pagpupumilit pa rin ni Mycom. 5 minutes. Yes. Enough na yun to do the hypnotism. Excited na sagot ni Mycom. Una, mag-focus ka lang dito sa kwintas ko. Wala ka nang iisipin at aalahanin. Tignan at sundan mo lang ng mata ang bilog na nasa kwintas ko. Pasimple akong nakikinig sa usapan ng dalawa habang naglilinis ako ng shelf sa gilid. Nagrereklamo pa si President sa mga pinagagawa sa kanya ni Mycom, keso nahihilo na daw siya, masakit sa mata, wala naman nangyayari at kung ano-ano pa. Kaya ang ginawa ni Mycom, tinanggal niya ang eyeglasses ni President para mas lalong maging effective ang hypnotism niya. Maya-maya nga ay nakatulala na lang si President sa kwintas. At nung sinabi ni Mycom na tumahol siya ay tumahol si President. Nung sinabing maglabas dila siya ay nilabas niya nga kanyang dila. Nung sinabi kong pitikin niya ang ilong niya, pinitik niya nga. Tawa ako ng tawa sa ginagawa nito. Nakisali na din kasi ako sa kalokohan ni Mycom. Feeling ko nakaganti na rin ako sa wakas sa mga pinaggagawa niya sa akin, buhahahaha. Pagbilang ko ng 3 ay ipapakita mo ang tulungan mo akong mag-isip may kung ano ang ipapagawa ko, sabi ni Mycom. Pagbilang namin ng 3 ay ipapakita mo ang tunay mong pagkatao. Nakunat ang noo ni Mycom nang marinig niya ang sinabi ko. Titignan ko lang kung totoo yung hinala kong tagilid siya. 1, 2, 3. Sabay naming pagbilang ni Mycom. Una wala muna siyang reaksyon pero maya-maya ay tumayo siya at lumapit sa akin. Naestatwa ako sa kinatatayuan ko kasi natatakot ako na baka gantihan niya ako sa mga pinaggagawa ko sa kanya kanina. Shiteng buhay ta. Lagot na ako nito. Napapikit na ako nung nasa tapat ko siya at hinihintay ang susunod niyang gagawin. I love you, Chingmei. Sabi sa akin ni President. Napadilat ako bigla sa kanyang sinabi at mas lalo akong nabigla sa sunod niyang ginawa. Shucks. He's kissing me. Sigaw ng utak ko habang hinahalikan niya ako. At FYI, hindi lang yun simpleng halik kundi isang marugdob at nag-aalab na halik. As in, tinutulak ko siya pero masyado siyang malakas kesa sa akin. Si Mycom naman ay nakatulala lang habang nakatingin sa amin. Sisigaw sana ako nang makakuha ako ng tiyempo pero yun din pala ang tiyempong hinihintay niya para mas maipasok ang kanyang dila sa bibig ko. At shiteng malupet, nanghihina na ang mga tuhod ko sa sarap niyang humalik. And yes, inaamin ko na nasasarapan ako sa ginagawa niyang paghalik sa akin. Parang ayaw ko na siyang huminto sa ginagawa niya. At nung gagantay na ako sa ginagawang niyang paghalik sa akin ay doon naman siya huminto. Shit, kung kailan nandun na eh. Madamdamin niya akong tinitignan sa mga mata habang hinahawakan ng kanyang right thumb ang nag-iswell kong mga labi. Nakanganga lang ako sa ginagawa niya dahil bitin na bitin ako hindi mag-sink in sa utak ko kung ano ang nangyayari sa mundo. Chingmei. Hindi ako sumagot sa pagtawag niya sa akin. Parang ang hirap paniwalaan ang mga pangyayari. Chingmei, kanina ko pang pinipigilan na gawin to sa'yo kanina pa habang naglilinis ka. At sorry kung kailangan kitang pag-stayan dito sa office para maglinis, eto lang kasi ang paraan para makasama ka ng matagal. Noon pa man Chingmei, gusto na kita. Madamdaming revelasyon ni Juan Carlitos sa akin. Hahalikan na sana niya ako nung biglang hatakin siya ni Mycom at ibinalik ang salamin ni President sa kanyang mga mata. Pagkatapos maisuot ang salamin, nakatingin lang sa amin si President na para bang inosente sa mga pangyayari. Na parang siya ang biktima at ako ang pangahas na nakadivergenize ng mga lips niya. Ay pasalamat ka nandyan si Mycom at baka rapen kita. Huwag mo akong matignan ng ganyan. What? Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Tanong ni Juan Carlitos. Abangan. At dito nagtatapos ang kwento. At huwag kalimutan i-like at share ang aking video. Mag-iwan na din ng komento. Pakipindot na din ang subscribe button kung nagustuhan mo ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam!